Amen. So, actually po, pwede kong basahin lang ang verse number 4. Pero para magkaroon po, verse number 14, pwede ko pong basahin yung verse number 14 lang. Pero, kaya ko po binasa, mula po doon sa unang talata, para magka-idea po tayo. Kumbaga, doon po sa panahon na ito po ay sinabi. Ito po isang portion ng Book of Psalm na masasabi natin na ang sumulat po ay ang chief musician ng sanctuary sa paghahari po ni King David at ni King Solomon. Kung uunawain niyo pong mabuti, parang malinaw na malinaw po sa akin na ang Psalm chapter 77 po pwede nating sabihin na awit ng panaghoy. 'Di ba? It is a psalm of lamentation, of lament. Why? Sapagkat kung inyo pong naintindihan sa opening ng chapter, na siya'y nagpasimula patungkol po sa masasabi nating matinding kalungkutan. Di po ba? Na kung pag-uusapan po yung nararanasan ng marami, para bang yung moment na ang pakiramdam mo, malayo ang Panginoon sa iyo. Malayo ang Diyos. Na para bang tahimik lamang po siya. Mga kapatid, mga minamahal, marami pong mga nag-aral ng salita ng Diyos ang naniniwala na ito po yung panahon na ang Israel po ay nasa masasabi nating crisis. Kumbaga may oppression, may matinding atake, persecution, exile, o kaya ito po yung panahon na yung mga tao po, mga kapatid, ang pakiramdam po nila napabayaan sila. Ikaw ba dumating ka na doon sa ganong bahagi o panahon ng buhay mo na feeling abandoned, feeling forsaken, na even sa usaping Kristiyanong kalagayan po natin, na parang ang pakiramdam natin, natutulog ba ang Diyos? Parang ang layo naman niya. Parang hindi ko siya ma-feel. That is the reason why, lagi ko pong sinasabi, sa usapang pong Diyos sa ating buhay, mas the best po, higit sa pakiramdam, yung pananampalataya. Yung bang paniwalaan at pagtiwalaan natin na sa anumang sitwasyon ng buhay, laging nandiriyan lang po ang Panginoon. Mga kapatid, kung aaralin niyo po ang chapter na ito na akin pong binasa, actually po, alam niyo naman po yan, na ako po ay gumagawa ng mensahe sa mga talatang naaalala ko po, sapagkat araw-araw po halos yan, maliban sa mga pagkakataong hindi po kinakaya ng ating sitwasyon at ng ating oras. So, doon po sa idea, nung sinabi ng verse number 14, kaya nga sabi ko, yun lang po dapat talaga ang text natin, pero gusto ko po na makarelate po tayo and then magkaroon tayo ng idea sa pinaka-background nito pong pahayag na ito sa verse number 14. Thou art the God that doest wonders. Yun pong statement na yun. Yung bang, ang sabi niya, ikaw yung Diyos na gumagawa ng matitinding, ng mga kagilagilalas. Diba? Thou art the God that doest wonders. Yun po yung akin pong gustong sentrohan ngayon. Baka kasi nakakalimutan po natin na ang Diyos po natin ay Diyos na gumagawa ng mga kagila-gilalas. Kaya nga ang itinitle ko po, The God of Wonders. Ang Diyos ng mga kagila-gilalas. So, yun po ang aking nais na sentruhan sa ating pong pag-aaral. At ito po, mga kapatid, katulad ng binanggit ko sa inyo, after na yung pong psalmist, si Asaph in particular, nagbigay banggit doon po sa mga bagay. Tingnan niyo po, verse number 1. I cried unto God my voice, I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me. In the day of my trouble, I sought the Lord. My sore ran in the night, and ceased not for my soul. And not my soul refused to be comforted. I remembered God, and was troubled. I complained, and my spirit was overwhelmed. Thou holdest mine eyes waking. I am so troubled that I cannot speak. I have considered the days of old, the years of ancient times. I call to remembrance my song in the night. Yun po yung isang iniisip ko, na maganda rin palang title yun, Song in the Night. Kasi yung idea po, yung paglalarawan po dito ng salitang night,
O, alam niyo po yan, yung madilim na bahagi ng ating buhay. Mga kapatid, sa mga negatibong sitwasyon, sa madidilim na bahagi ng ating buhay, sa mga difficult situation, mga kapatid po, pwede po merong awit na talagang yun po ay sa nakikita po natin, yung iba sa malungkot nilang kalagayan, nakaka-compose ng song, something like that. So, but in the Christian concept, meron pong mga karanasan po tayo na kung saan magbibigay ng mensahe ang Panginoon. Kung napansin niyo po yung kanyang mga pahayag, para bang dumating doon siya sa punto, lalo na yung mga part dito na yung mga tanong niya, ang sabi ng verse number 8, is His mercy clean gone forever? That His promise fail forevermore? Hath God forgotten to be gracious? Hath He in anger shut up His tender mercies? And I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the night, of the right hand of the Most High. So, yun po. Sa mga panahon na tayo po'y nadidimlan, sa mga panahon na tayo po'y nahihirapan, sa mga panahon na tayo po'y nasasaktan, sa mga panahon na tayo po'y naguguluhan, maganda po siguro na talagang alalahanin po natin ang Diyos, ang mga gawa ng Diyos. Particularly, yung kanyang mga kagilagilalas na gawa. Yung bang itatak natin sa puso natin na ano man ang sitwasyon natin, our God is the God of wonders. Diba? So, doon po sa mga unang verses na ito, actually po, pinakita po dyan yung mga masasabi nating distress, yung mga pagtatanong po ng psalmist, pagdating po ng verses 10, hanggang sa mga sumusunod na talata, ito po yung parang naging turning point na inalala niya po ang Diyos, di po ba? Yung bang inisip niya, yung mga ginawa ng Panginoon, hanggang sa verse 14 nga, sabi niya, Thou art the God that doest wonders. Okay? Malaking bagay po yan eh. Na kapag tayo nadidimpla, nabibigatan, nahihirapan, tapos maalala mo, ang Diyos nga pala natin ay Diyos na kagilagilalas at gumagawa ng mga kagilagilalas na bagay. Kaya ang makikita niyo po sa chapter na ito, sa mga huling bahagi po, naalala po niya, 'di ba? Yung mga matitinding ginawa ng Panginoon. Kaya dito po tayo sa sentro ngayon, mga kapatid, Thou art the God that doest wonders, Thou hast declared Thy strength among the people. So, kaya pakinggan niyo pong mabuti at nawa ito po ay ma-appreciate ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, knowing that our God is the God of wonders, ako ang paniniwala ko po, malaking bagay na maniwala tayo at paniwalaan po natin na siya'y kagilagilalas at ang kanyang mga gaway kagilagilalas. So the first point, believe His wonders. Believe His wonders. Ang ibig ko pong sabihin dito, kasi nga, ang pinaka-konteksto natin, sa maraming tanong sa isip niya, sa malungkot na karanasan po niya, sa mabibigat na sitwasyon nila, sa nababagabag na puso niya, pumasok ang mga katanungan, mga kapatid, at napakaganda po na sa ganong sitwasyon ng ating buhay, maalala natin that our God is the God of wonders, and then believe His wonders. Paniwalaan po natin. Diba? Bigyang pansin po natin. Sa Jeremiah po, niliwanag na walang mahirap sa Panginoon. Sa Luke chapter 1 verse number 37, sinabi po na ang lahat ay posible sa Panginoon sapagkat sa Diyos walang imposible. So why not trust His power? Mga kapatid, trust His power. Pagtiwalaan po natin the God of wonders, believe His wonders, mga kapatid, by trusting His power. Yung kanyang kapangyarihan. Kaya pag binasa nyo po sa mga susunod na talata, binigyang pansin na po dyan. Yung pong naalala niya, the mighty acts of God. Yung matitinding gawa ng Panginoon. Kapag ka dumarating ka, kapatid, na ikaw ay medyo talagang nahihinaan ng loob, ang isang magagawa mo, alalahanin mo. Yung mga matitindi, kagilagilalas na gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. I believe, kung magiging honest po tayo, walang sino man sa atin na hindi nakaranas dito ng makapangyarihang gawa ng Panginoon. Kaya kapag ka nandun ka sa moment na medyo dinidiscourage ka, na medyo disturb ka,
Pag dumating ka doon sa point na talagang nandyan yung distress, mga kapatid, disappointment, at kung ano-ano pa, so the best thing that you can do is to remember the mighty acts of God. Believe His wonders, mga kapatid. Kasi ginawa niya po yun. In fact, sa kasaysayan po ng buhay ng kanyang mga tao, and I believe you will all agree with me na sa buhay natin, hindi kakaunting panahon na pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagiging kagilagilalas sa pamagitan ng kanyang mga kagilagilalas na gawa. So mga kapatid, believe His wonders by trusting His power. Believe His wonders by taking His promises. You know, the reason why we are encouraging the believers to always read their Bible, kasi ang Bible po, mga kapatid, ang isa sa hindi maitatangging katotohanan, ang Bible po ay naglalaman ng hindi kakaunting pangako ng ating Panginoon. Sa anumang sitwasyon ng ating buhay, nandyan po ang pangako ng Diyos na magpapalakas po sa atin. Kaya sa panahong nangihina ka, sa panahong naguguluhan ka, sa panahong may atake sa buhay mo, the best thing that you can do is to remember God, that is the God of wonders, and then believe His wonders, trust His power, and take His promises. Diba? Yung kanyang mga pangako sa atin, mga kapatid, yun po ang dapat na lagit-lagi nasa utak at isip natin bilang mga Kristiyano. Minsan kasi kapag ka po nakukuha na yung atensyon natin ng Gulayat, nakakalimutan na natin yung Diyos na makapangyarihan kaysa kay Gulayat. May mga pagkakataon po na kapag may mga present situation po tayo, ang nangyayari po sa atin, mga kapatid, nakakalimutan natin yung mga former acts of God. Diba? I mean, yung ginawa ng Diyos sa mga nakaraang panahon. So yung present na ating pong nararanasan ngayon, mga kapatid, hindi dapat magbaliwala po yan. Dito sa sinasabi ng talata, ang linaw po eh. Diba? So ito po ay dumating doon sa punto na samantalang siya po ay nasa mabigat na damdamin, siya po ay nasa kaisipang magulo, biglang naalala po niya na ang Diyos, ang sabi niya, that the God that doest wonder, that thou art the God that doest wonders. Nasa sa atin po yan. Kung isa sa isang tabi po natin siya, problema po natin yan. Pero mga kapatid, mga minamahal, I hope na yung pong mga masasabi po natin na mga nararanasan natin ngayon, ang isa sa maging way natin para yan po ay ating makonquer, alalahanin po natin yung mga past miracles. Diba? The mighty acts of God, mga kapatid. Hindi po pwedeng sa katayuan mo ngayon, hindi ka pa nakaranas ng himala ng Diyos. Hindi po pwedeng sa katayuan mo ngayon, hindi mo pa naranasan yung kagilagilalas na pagkilos ng ating Panginoon. Mga kapatid, and it is good to somehow learn the promises of God sa Kanya pong banal na salita. So isang bagay na magandang ma-enjoy po natin, na ang Biblia po natin ay aklat ng mga pangako ng Panginoon. So kaya sino ba ang Diyos na kinikilala natin? If you are a genuine believer, you must realize that the God that we have is the God of wonders. Siya po'y Diyos ng mga kagilagilalas. So again, paulit-ulit sasabihin ko sa inyo, ang susi. Kasi kahit siya'y Diyos ng himala, kahit siya'y Diyos na kagilagilalas, kapag ka hindi po natin pinaniwalaan siya, kapag ka hindi po tayo nagtiwala sa Kanya, wala pong ibig sabihin sa inyo ang kakayahan at ang kalagayang siya'y Diyos ng himala. For you to experience the miracles of God, for you to experience the mighty acts of God, believe His wonders. Believe that He is the God of wonders. Amen? At trust His power. Ating pong panghawakan. Yun po, aralin niyo po sa kasaysayan. Yung mga nanindigan, yung mga pinanghawakan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang ginawa nila Gideon nung kanilang panahon. Hindi po yung kanilang mga hawak o kung anumang mga armas. Yan din po ang principle na itinuro ni David, na ang importante na panghawakan natin, hindi yung magandang sword na ini-offer po ni King Saul sa kanya, kundi yung pangalan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. So trust His power and take His promises.
Mga kapatid, trust His power. Take His promises. Napakahalagang bagay po na ito ay ating pong matutunan. So kaya yun po ho, yung ating pong dapat laging iniisip, yung ginawa ng Diyos. Diyan po tayo. Kasi sa totoo lang, hindi naman po kaagad, humanly speaking, hindi naman po kaagad nagtitiwala tayo eh. Okay? Pero ang pananampalataya po salungat doon sa takbo ng isip ng mundo. Kasi sa mundo, to see is to believe. Sa Kristiyanong konsepto, to believe is to see. Kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ang magiging problema po natin, hindi po mahahayag basta-basta sa iyo ang Panginoon sa kanyang mga kagilagilalas na gawa. So kaya ang mga tunay na Kristiyano dapat by faith, walking by faith and living by faith. At pag sinabi nating faith, ito po ay tiwala, hindi sa kakayahan natin, hindi sa magagawa natin. Ang faith po, ang usaping pananampalataya ay nakadepende po sa magagawa ng Panginoon. So kaya ngayon po, ito ang gusto kong maging klaro po sa atin. So we should believe His wonders. Okay, that is number 1. Believe His wonders. And then, behold His wonders. Diba? Mga kapatid, kung gusto nyong ma-encourage, masdan nyo kung paano kumikilos ang Panginoon. Diba? Masdan nyo po, tingnan nyo po kung paano ang Diyos ay kumikilos at nagpe-perform ng miracle. Yun lang pong nangyari sa buhay natin. Hindi ba? Kagilagilalas na kilos ng Panginoon yan. Yung kung paano niya tayo, hindi lang iniligtas, kundi binago pa ang ating mga buhay. Yes. If not of the power of God, if not of the miracles of God, mga kapatid, hanggang ngayon siguro, nahandoon pa rin po tayo sa dati nating buhay. But we praise the Lord. He changed us. Amen? He changed us. Tayo po ay binago ng Panginoon. God changes, He still, ako personally, pwede ko po kasing sabihin na hindi man ako perpekto, pero himala na nabago ng Panginoon, yung hindi ko kayang mabago. So mga kapatid, see His hand. Tingnan niyo po yung powerful hand of God. Kagabi, yung message po ni PNG, diba? Kung paano pong yung 5 loaves and 2 small fishes, how the Lord performed great miracle, na yung pong, napakarami po nila. Na dapat yun po ang nakita nila. Mga kapatid, the same thing. Sa buhay po natin, dapat po masdan natin kung paano kumikilos ang Diyos sa kanyang kagilagilalas na kilos. Diba? See His hand. Stand in awe, mga kapatid, and stay focused. So wag kung saan-saan po tayo tumingin. Kung gusto po natin ng mga kagilagilalas na bagay sa ating mga buhay, yung kamay ng Diyos ang tingnan natin. At talagang mamamangha po tayo sa kayang gawin ng Panginoon. Use your imagination. How come that through that 5 loaves and 2 small fishes, imagine, mga lalaki pa lang po, 5,000 na. Yung mga anak-anak po niyan, ibig sabihin yung mga bata po, yung asa-asawa po nila, mga kapatid, how many people were fed through that miraculous work of our Lord Jesus Christ. So it is very important, mga kapatid, na atin pong masdan. Kasi hayag naman po ang gawa ng Diyos eh. Amen? Diba? So yung wonders of God, visible po yan. Obvious po yan, mga kapatid. Kita po yan. So, pero ito po ay magiging lalong hayag sa mga doon po nakatingin. Kaya stay focused. Huwag niyo pong alisin yung pong ating paningin sa Diyos na kagilagilalas, sa Diyos ng himala.
Diba? Huwag mangyari na kapag ka nagkasakit tayo, yung isip natin, inagaw na po ng sakit natin. Kung tayo po'y nagkaroon ng matinding karamdaman, makita po natin na sa usaping pananampalataya, a good opportunity for you to trust the power of God and to somehow, mga kapatid, take His promises, yung pong kanyang mga pangako. Panghawakan po natin yan. Samantalang nakatingin ka sa problema, ano ang dulot sa kanila? Troubled po sila eh. Samantalang nakatingin po sila sa mga negatibong sitwasyon nila, nangihina po sila eh. Bagsak balikat po sila. Hindi ba ganyan din po ang nangyayari po sa atin? Hindi po ba, in the reality of life, kahit Kristiyano ka pa, once na ang focus mo nandoon sa mga masasabi nating bagay ng mundong ito, atake ni Satanas, problema rito, problema doon, discouragement, disappointment, ang daming bagay po na po pwede. Kaya napakahalaga po na ating pong bigyang pansin na sa buhay po natin ang magandang masdan ay ang gawa ng Diyos at hindi ng kung sino paman. Behold His wonders. Diba? Believe His wonders. Behold His wonders. Nakakadalawa na po tayo. Ang sabi po ng psalmist, ang sabi ni Asaph, di ba? Thou art the God that doest wonders. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kagilagilalas. Diba? Dapat, yun din po ang i-declare natin, mga kapatid. Yun po dapat nasa isip natin. Ang ganda po eh. Nagbibigay po ng pansin, ito pong si Asaph, sa sitwasyon po nila, sa mahirap na sitwasyon nila, sa mabigat na laban po nila, sa masasabi po nating nakapangihinang kalagayan nila, to the point na marami pong mga tanong na ang pumasok sa isip niya until naalala niya na ang Diyos na kanyang kinikilala ay Diyos ng himala. Siya ang Diyos na gumagawa ng mga kagila-gilalas. Amen? So kaya yun po ang importante na ating pong maintindihan at matutunan ngayon. What is number one? Number one, mga kapatid, believe His wonders. Number two, behold His wonders. Kasi matapos mong manampalataya ka, as I study the Bible and as I learn, samantalang lumalalim ang relasyon natin sa Panginoon, alam niyo po bang mas nagpe-perform ang Diyos ng mga miracle sa nagtitiwala sa Kanya? Yung pong may issue of blood for 12 years, na naubos na kayamanan niya, ginamit na niya ang lahat ng po pwedeng connection po niya. Lahat ng mga possibilities ginawa po niya para siya po, mga kapatid, ay talagang gumaling. For 12 years. Siya po'y inaagasan ng dugo, mga kapatid. Pero alam niyo po, ang pinaka masasabi nating emphasis ng story, yun pong lapit niya sa ating Panginoon. And then, the Lord Jesus Christ Himself ang nagsabi, yung bang idea na may virtue na nawala po sa kanya, yung bang idea na talagang nalugod po siya sa matinding tiwala sa kanya. Alam niyo po, kung gusto nating mabigyang kaluguran ng Diyos, mabuhay tayo na nagtitiwala sa Kanya. So nalulungkot ang Panginoon. Kapag ka Kristiyano ka, lagi kang balisa. Kristiyano ka, lagi na lang po tayong nasa pag-aalala. Kristiyano po tayo, lagi na lang tayong dinadaig ng mga takot, ng ating pong mga pangamba. Mga kapatid, mga minamahal, ito pong mensaheng ito ay mensahe na magandang maka-encourage po sa atin na ang ating pong pananampalataya sa Diyos ang isa sa magiging dahilan para ma-manifest ng Diyos ang kanyang kagilagilalas na gawa. Kaya kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, kaya nga ang unang punto sa atin, believe His wonders. At ito po ay nasa idea na rin, believe God. Believe His wonders. And then, behold His wonders. Atin pong tingnan. Kumbaga, ang idea po, siguro ganito. Remember, na yung pong Israelites, nung sila po'y natrap ng sea, hindi ba? Ang ganda po ng mga statement ni Moses doon eh. Ang sabi po niya, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord.
So mga kapatid, statement of faith po yan. Sabi niya, tingnan niyo yung gagawin ng Panginoon. Ngayon, may sitwasyon ka, manampalataya ka sa kagilagilalas na gawa ng Panginoon, sa pagiging kagilagilalas ng Panginoon. May sitwasyon ka ngayon. Magtiwala ka, manampalataya ka, and then see, watch, behold His wonders. Tingnan nyo kung paano siya gagawa. Yung mga may cancer natin, nalubosang nagtiwala sa Panginoon, okay? Di ba namasdan natin yung pagiging kagilagilalas ng Panginoon? Tayo nga mismo yung pong mga nakita natin na dumaan sa matinding laban, sa mga problema sa buhay, na-realize po natin na kapag ka po inilagay natin, if we will put our trust in the Lord, God can perform miracles. And it is good for us to experience the miracles of God. Diba? And no one can deny that. Na sa buhay po natin, we experience so many miracles. The mighty acts of God in our lives. Pagka ikaw ay nabuhay sa kabalisahan, kapag ikaw ay nabuhay sa takot, kapag ikaw ay nabuhay sa kabagabagan, ngayon po, alam nyo naman ang mga nangyayari na. Kung tutusin, nakakapangamba na po yung mga kaganapan, yung pong mga petrolyo po natin, yung ekonomiya po natin. Ako po, pagka dyan po tayo tumingin. But listen, I am encouraging every one of you, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ang ating pong gawin, paniwalaan natin ang Diyos sa kanyang kagilagilalas na gawa. And then, mga kapatid, behold His wonders. See the hand of God, mga kapatid. Stand in awe and stay focused. Yan po ang pwede nating magawa sa buhay na ito. Yung lagi, wag mong ialis ang tingin mo sa Diyos ng himala. Wag mong ialis ang iyong atensyon at focus sa Diyos ng kagilagilalas. Okay? Number 1, believe His wonders. Number 2, behold His wonders. Number 3, broadcast. Broadcast His wonders. Proclaim. Proclaim His works, mga kapatid. Atin pong ipahayag yung kanyang gawa. Let us praise the Lord, mga kapatid. Let us proclaim Him. Let us praise Him. And, it is good na tayo po ay lagi at lagi manghawakan sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, sa totoo lang po, ang ating pong masasabi nating nasasayang na panahon ay dahil na rin sa hindi natin natututunang pagtiwalaan ang ating pong Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Ang Diyos ay Diyos na kagilagilalas. Kagabi, dinidiin ni Pastor Norman Gatula that one of the things na itinuro ko po sa ating mga tao na kapag ka nag-aaral po tayo ng Bible, maganda po, ginagamit din natin yung ating pong imagination. At dito po sa ating pong naging teksto, sa paglalahad po, matitindi po yung kanilang nararanasan, dumaing siya sa Diyos, tumawag siya sa Diyos, kasi nga po, ang kalagayan po nila, mga kapatid, nasa krisis po sila, down na down po sila, hanggang sa dumating na sila doon sa punto, sabi ni Asaph, dumating na sa panahon, na tinatanong na niya, marami na po siyang tanong sa buhay, and the good thing is that he remembered na ang Diyos po ay Diyos na gumagawa ng kagilagilalas. Kaya pag nangihina ka, remember the God of wonders. Recall the wonders of God. So, yun po ang maganda. Remember the God of wonders and recall, diba? Recall, review, mga kapatid, the wonders of God in your life. Sa mga naranasan po natin, the miracles of God, the mighty acts of God, mga kapatid, and the moving of God. Iyon po yung mga bagay na dapat nating mabigyan po ng pansin. Kaya ngayon po, sabi ko, hindi po natin para patagalin ang ating pong pag-aaralan. Sapagkat I can just share directly this message to you. Gustong-gusto ko lang po yung sinabi ng verse number 14. In fact, ito pong mensaheng ito nabuo nung na-recall ko po yon. Na ang sabi po ng Psalm chapter 77 and verse number 14, Thou art the God that doest miracles, doest wonders. That thou art the God that doest wonders. How about you this morning?
Na-realize niyo po ba yan? The mighty acts of God in your life, the miracles of God in your life, the moving of God in your life. Na-realize po ba natin yan? Nakita po ba natin yan? Naaalala po ba natin yan? Mga kapatid, kaya ang sabi po niya, knowing, after remembering that the God na kanya pong kinikilala ay gumagawa ng mga mahimalang gawa. Mga kapatid, ang sabi po, thou hast declared thy strength among the people. Talagang ang Diyos mismo magpapalakas sa atin. Kaya ngayon po, ang gusto ko sa atin po naging pakikinig, isipin niyo po yung mga sitwasyon natin ngayon. And then if you will say, I am in a difficult situation right now. Ako po'y medyo down. Ako po ay discouraged. Ako po ay disturbed. Ako po ay talagang nasa katayuan na hinang-hina sa aking buhay. Kahit na Kristiyano pa po tayo. I believe kung paanong nangyari kay Asa, because doon sa lahat ng tanong niya sa isip niya, doon sa lahat ng mabibigat na sitwasyon niya, ang naging sagot lang, yung pong naalala niya at naisip niya na ang Diyos, ang sabi niya, thou art the God that doest wonders. Na-realize niyo po ba yun? Minsan po, kaya po hindi natin ma-enjoy kasi parang depende pa rin po tayo sa kung ano yung naiisip natin, kung ano lang po yung sa paningin po natin. No. Believe His wonders, behold His wonders, and broadcast His wonder. Okay, broadcast His wonders. So, mga kapatid, maganda po na atin pong ipahayag ang ating Panginoon. Diba? Proclaim His works. His mighty works. Praise Him publicly. Kaya yung testimony, napakahalagang bagay po niyan kasi pag naririnig po nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, lalo na kung talagang sa kalagayan mo, masasabi mo na dumating ako doon sa point ng buhay ko, it seems hopeless, it seems helpless, it seems that it is really hard, hindi ko kakayanin, but I remember that my God is the God of wonders, and because of that, I believe, diba? I put my trust in Him, and then namasdan ko kung paano kumilos ang Panginoon. At ngayon, gusto kong ipatotoo sa inyo. Mga kapatid, believe His wonders, behold His wonders, and broadcast His wonders. Maganda po na sa buhay natin, mabigyang pansin po natin, ang Diyos natin is the God of miracles. Always remember His miracles. His past miracles. His past mighty acts, mga kapatid, and the moving of God in our lives. Ito po ang ating mensahe ngayon. The God of wonders. Kahanga-hanga ang Diyos na nagawa po niya na sa pamamagitan ni David ay matalo si Goliath. Kahanga-hanga po ang Diyos na sa pangunguna po ni Moses, hinati po niya ang dagat. Kahanga-hanga po ang Diyos doon po sa naging pagsunod at pagtitiwala ni Gideon sa ibinigay po niyang instruction kung paano po tinalo nila ang napakaraming kalaban. Ito po'y mga kagila-gilalas na gawa ng Diyos. And it is good for all of us to realize that and to always remember that na ang Diyos natin, He is the God of wonders. And then, balikan mo po yung mga kagila-gilalas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Kung ano ka na ngayon, kung nasaan ka na ngayon, at mga kapatid, huwag kang magdadalawang isip to broadcast, to testify, to share, okay? And to publicly praise Him, proclaim Him. And then, atin pong i-encourage ang iba. Pass it on. Amen? Pass it on. Pagka may mga nakausap kayo, oy kapatid, alam mo, dumaan din ako sa ganyang sitwasyon. In fact, mabigat nga dyan yung dinaanan ko. But you know, kahanga-hanga ang naging pagkilos ng Panginoon. Kahanga-hanga ang Diyos, kahanga-hanga ang kanyang gawa. Ang ginamit na salita, kagila-gilalas, mga kapatid. Ang Diyos, kagila-gilalas ang kanyang mga gawa. Mga Kristiyano, let us experience and enjoy the God of wonders. Atin pong maranasan at i-enjoy po natin
ang Diyos natin, Diyos ng mga kagilagilalas na kilos sa ating mga buhay. Let us pray. Lord, thank you po. Nawa ang mensaheng ito'y naging encouragement. Panginoon, salamat po because the message is very true. May mga pagkakataon lang na naaagaw po ang aming focus, ang aming atensyon. May mga pagkakataon lang po, Panginoon, na talagang nakakalimutan po namin kung ano na yung mga pinatunayan at ginawa mo sa aming mga buhay. I pray, O Father, that you will continue to work in our lives. Again, may this message serve as a reminder to all of us, O God. Nawa, hindi po kami pumayag na matatalo kami ng mga kabalisahan, ng mga kabagabagan. Lord, may we realize na sapat na kami merong Diyos ng himala. Sapat na merong kaming kagilagilalas na Diyos at Diyos na gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay. Panginoon, inilalapit ko po sa iyo ang bawat isa sa amin. Ano man po ang daanan namin, ano man po ang maging sitwasyon namin, ano man po ang atake ni Satanas sa buhay namin, nawa ang lagi itatak mo sa isip at puso po namin na kami po ay merong Diyos na kagilagilalas at ang kanyang mga gawa ay kagilagilalas. Panginoon, paniwalaan at pagtiwalaan po namin ang iyong kagilagilalas na kilos at gawa sa aming mga buhay. Panginoon, hiling ko po na talagang kami po ang maging patotoo na ikaw ay Diyos na kagilalas, Panginoon. Thank you so much. Ikaw, dakilang Diyos, ang amin pong lagit-lagit pangahawakan sa buhay na ito. Nawa, napalakas po ang mga nangihina. Nawa, dakilang Diyos, napaalalahanan po ang mga nakakalimot. Nawa, dakilang Diyos, naliwanagan po ang mga tila nasa dilim ngayong sandaling ito. Thank you for the message. Thank you for your word. Thank you for your enabling grace. Thank you for using your humble servant. May you continue to give me wisdom. May you continue to guide me. May you continue to bless me. And may you bless all the people na amin pong pinagmiministeryohan. Sa iyo lamang po ang kalwalatian at kapurihan, aming Ama. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.